panibagong buhay at lakas na ipinagkaloob niyo po sa amin sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa nagdaang isang linggo. Walang sino man sa amin ang napahamak. Walang sino man sa amin ang inyong iniwan at pinabayaan. Sa kabila ng lahat, Panginoon, kami po ay inyong pinagpala. Kaya wala po kaming maibabalik sa inyo ngayong oras na ito, kundi ang papuri at pasasalamat na nararapat. Muli, Panginoon, mangusap po kayo sa amin, sa tulong at patnubay ng iyong Espiritong Banal. Kayo po ang mangusap sa bawat isa. Turuan niyo po kami sa inyong mga salita upang lalo pa kaming lumakas, tumatag sa aming pananampalataya. Gamitin niyo po ang lahat sa buhay namin, Panginoon, sapagkat ang buhay namin ay maiksi lamang, Panginoon. Kaya ang lahat ng ito ay aming pinagkakatiwala sa inyo at inaangkin namin na ang mga salitang pahatid po ninyo sa amin ay muling mag-i-inspired sa amin at magiging katugunan sa lahat ng aming pangangailangan materially, physically, and spiritually. Salamat, ito po ang aming samudalangin sa pangalan ng Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin natin ang Panginoon. At bago tayo magsiupo, ating munang pong basahin itong mabuting balita ng Panginoon. At ang mabuting balitang ito, according to Saint Mark o San Marcos chapter 5, verse 22 hanggang sa verse 34. Ulitin ko po, sa Gospel according to Saint Mark chapter 5, verse 22 hanggang 34. Ganito po ang sinasabi. Then one of the synagogue leaders named Jairus came, and when he saw Jesus, he fell at his feet. He pleaded earnestly with him, "My little daughter is dying. Please come and put your hands on her so that she will be healed and live." So Jesus went with him. A large crowd followed and pressed around him. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had, yet instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak, because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Immediately her bleeding stopped, and she felt in her body that she was freed from her suffering. At once, Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" "You see the people crowding against you," his disciples answered. "And yet you can ask, who touched you?" But Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing that had happened to her, came and fell at his feet, and trembling with fear, told him the whole truth. He said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace
and be freed from your suffering. While Jesus, okay, pwede na po tayo makaupo. Palakpakan natin yung Panginoon. Wala man yung suspense talaga ito si Sister. Ano pa ako mag-iintay dyan? Well, how do you feel po na tayo po is approaching na sa ating po 30th anniversary ng Macau chapter? Naalala niyo pa ba ang 25th silver anniversary? That was our last anniversary na face-to-face po tayo. I mean, it's normal gathering po. After that, is pumasok na po ang pandemic. The last time na nag-last anniversary tayo, hindi pa masyadong, ano po yun, although may anniversary, pero hindi pa po masyadong ganun pa free na para magkaroon mga public gatherings. Hesitant pa rin yung iba kasi nga hindi talaga fully, ano talaga na pwedeng mag-gatherings. Limited pa rin. But at this time, this coming February 11, mga kapatid, dito natin ito lahat. Amen? Yung pananabik, excitement, o kaya yung ating pong pagpupuri, pagsamba, paglilingkod sa Panginoon, dito natin ilabas lahat at i-pour out natin mga kapatid. Sapagkat gawin natin isa sa history ng Macau Chapter El Shaddai na maging memorable itong 30th anniversary ng Panginoon. Because we are all part of this ministry, this gawain ng Panginoon. Kaya ang Diyos ay alam ko po na meron po siyang ginagawa sa atin na kung minsan hindi po natin maunawaan at hindi natin nakikita. That's why sabi ng kanta ni Don Moen, who works in our ways that we cannot see. Kaya kapag ganyan po ang pagkakataon ay kailangan natin ating po i-extend, ating palakasin yung ating eyes of faith, yung ating mata po ng ating pananampalataya, because God works in our ways that we cannot see. But if we have faith in God, what He's doing for us, if we have faith in that, mga kapatid, makikita po natin ang Diyos ay gagawa ng mabuti para sa atin. Amen? Kaya ngayon pa lang, ang kininga natin ng tagumpay. Amen. Tagumpay, Panginoon. Hallelujah. So, the 30th anniversary. So, continue na kayo po ay maghanap ng mga info sa mga ministry, sa mga workers, para na sa ganoon ay lahat tayo ay magkaroon ng information. Hindi po natin mapa-flash ng detalye yan, but sa bawat meeting po ng council at workers is doon po namin na nasasabi pa konti mga kapatid. At the Lord will provide naman po para sa atin yan sa anniversary. Kaya gawain po ng Panginoon ito, siya po ang nagtayo nito, hindi po tayo ang nag-umpisa at nagtayo, may mga ginamit ng mga tao at instrumento. So, the Lord will also provide for that, for the needs of His anniversary. At ngayon po, ang ating pong pag-aaralan is the power of testimony o witnessing, the power. Ang makikita po natin dito sa setting po na ito is ang Panginoon, pagkatapos yung isa sa leader o layman ng synagogue ng pangalan ay si Jairus. Ang pangalan niya ay si Jairus. Meron po siyang dalagitang anak na naghihingalo o malapit ng mamatay. Nabalitaan niya na si Jesus ay gumagawa ng mga healings and miracles, kaya pumunta siya kay Jesus at nakiusap po siya na kung maaari pumunta siya sa bahay ni Jesus at ipag-pray over para gumaling ang kanyang anak na dalagita. Along the way, habang sumama si Jesus at naglalakad na sila papunta sa bahay nitong isang leader na ito na mayaman at kilala,
may position sa community ng Jewish, si Jairus. Along the way, merong nag-interrupt, may sumingit, at yan na po yung lagi nating naririnig na babaeng dinurugo. Pagsingit ng babaeng dinurugo, bago siya makasingit sa eksena ni Jesus at ni Jairus, nagkaroon na po siya ng pananampalataya. At ang kanyang pananampalataya ay may pagka-superstitious. Sabi po ng Bible, if I just touch His clothes, I will be healed. Pag mahiko ko lamang ang kanyang damit, ang panlaylayan ng kanyang damit, ako ay gagaling. At yun na po ang nangyari. Sumingit po siya habang naglalakad na sa daan, si Jesus at si Jairus at ang kanyang mga kasama at marami pang mga tao. Then the woman came and interrupted, at pagkatapos, hinipo niya nga talaga ang damit ni Jesus sa bandang likuran. At naramdaman ng Panginoon yung paghipo ng babae na yon ng may pananampalataya. At pagkatapos, sabi ko doon sa Bible, sabi ni Jesus, sabi na ng Panginoon sa verse 30, at once Jesus realized that power had gone out from Him, may lumabas na power na na-release mula sa Panginoon, at bumaling siya, hinanap niya, bumaling siya, he turned around in the crowd and asked, who touched my clothes? Hindi dahil sa hindi alam at kilala ng Panginoon. Nagtatanong ang Panginoon kasi meron siyang gustong ituro sa sandaling iyon. Then, sabi ng mga alagad, alam niyo po, nagkakagulo po, nagsisiksika, tapos tatanungin niyo kung sino po ang humipo ng inyong damit. Sabi ng mga alagad. Tapos sabi ni Jesus, yung babae, narinig niya siguro, hindi pa siya nakakalayo-layo, narinig niya yung sinasabi ni Jesus, to touch my clothes. But Jesus kept looking around, sabi ng verse 32, to see who had done it, kung sino po ang gumawa nun. Hindi nakatiis yung babaeng dinurugo na may sakit. Nalaman niya kung ano ang nangyari sa kanya dahil in that moment, immediately, her bleeding, ang kanyang pagdurugo ay huminto at siya po ay gumaling. At lumapit siya kay Jesus, nagpatira pa sa paanan na nanginginig at may takot, sabi niya. Sinabi niya kay Jesus ang nangyari sa kanya. And Jesus said to her, your faith healed you, go in peace and free from your suffering. Mga kapatid, kung titingnan po natin, kung titingnan po natin dito sa makikita po natin, why Jesus looking for who touched Him? Bakit nga ba na ang Panginoon ay hinanap yung babae, hinanap kung sino ang humipo sa Kanya? Bakit nga po ba? Why did He not simply allow or permit the woman na humipo sa kanya to remain anonymous and go her way? Bakit hindi po hinayaan niya na lang sana na okay na, basta mahalaga gumaling? Bakit niya pa hinanap at gustong marinig at makita yung babae na humipo sa kanya? That's the question here, mga kapatid. Kung titingnan natin, dalawa po ang karakter na nandito na mayroong problema. Si Jairus, na isang leader, isang mayaman, at isang kilala sa kanilang community, na may problema na yung kanyang anak na dalaga ay mamamatay. Hindi po sinabi kung anong sakit. And the woman, babae rin, na mayroong problema ng kanyang hemorrhage. So, two of them na makikita natin sa story ito, pero ang naunang humingi ng tulong kay Jesus, si Jairus. Ang unang gumaling, na tinulungan na gumaling, yung babae. And after that naman,
Nang gumaling na yung babae, nagtuloy na si Jesus sa bahay nila Jairus at pinagaling din yung kanyang anak. The question is, pabalikan ko, why Jesus looking for who touch him? For who touch him? Or why did Jesus deal with her publicly? Bakit pa nag-interest ang Panginoon doon? Karaniwan sa mga naririnig nating mga talk sharing about this gospel, it's about all the miracles. Hindi po ako pupunta sa miracles, hindi po ako pupunta sa healing, pupunta po ako dito sa power nitong ayaw na, the power of testimony. Kasi nag-testify yung babae, nagpatotoo siya. No? Kita niyo, napakahalaga po sa Panginoon. Pwede naman yung paggaling ng babae, hindi na siya makilala at hindi na siya malaman pa na siya nga ang humingo at na siya ay gumaling. Okay na yun sa Panginoon kasi nais naman ng Panginoon na gumaling lahat ng mga tao ng panahon na yun. Eh bakit nag-aksaya pa si Jesus na hanapin siya, tanungin at imbestigahan sa gitna ng mga tao? First reason na pwede natin makita why Jesus looking for to touch him. Pati yung pagtatype ko, balik-baliktad na rin. Okay, let us read. Una, Jesus sought her for her own sake. Hinanap siya ng Panginoon, Jesus did it for her own sake, para sa kanyang kapakanan. Ang Diyos, hindi lang naman po siya after na gumaling tayo. Hindi lang siya after na tugunin niya tayo, pagpalain niya tayo. After din siya sa mga result, sa mga resulta ng pagpapala niya sa buhay natin. Diba? Hindi lang siya yung pagkatapos kang pakainin, pagalingin, pagpalain, okay na yun. Ang concern ng Diyos, hindi lang yung tumanggap tayo, kundi yung resulta ng tinanggap natin. Amen? Now, sabi po ng verse 28, ano po? Basahin ko po dyan sa verse 28, 29, and 30 para mabalikan natin. Because she thought, sabi ng babae, if I just touch his clothes, I will be healed. Gagaling ako. Immediately. Kailan po siya gumaling? Right that moment. Hindi po siya gumaling after a week, after a month, after a year. Ibig sabihin, faith is today. Parang ganyan eh. Kapag buong-buo ang pananampalataya mo, according to your faith, it will be done to you. Halimbawa ko, sabi mo, Lord, pagagalingin niyo po ako sa 2030. O di maghintay ka ng 2030, doon kanya pagagalingin. But if your faith is, Lord, pagagalingin mo po ako ngayon, pwedeng gawin ng Diyos according to your faith. No? May level-level kasi ng bawat faith natin eh. But it does not mean na kapag tayo ay may problema pa hanggang ngayon na hindi tinutugon ng Diyos, hindi yun nagpapakita na wala kang faith. Siguro may ibang reason, maaring may dinidevelop sa iyo ang Diyos, pero hindi lagi i-conclude natin sa sarili natin na kapag nagsasuffer ako, siguro wala akong faith. Meron kang faith, kaya nga lang may iba pang reason ang Diyos. But sometimes God answer our prayer according to your faith and according to the level of your faith. Desperado na kasi yung babae. Sabi niya, huling baraha mo na to. Pinakahuling baraha niya na yan. Sabi niya, if I just touch his clothes, I will be healed. Right that moment, he was freed from her suffering. And then verse 30, at once Jesus realized na may lumabas ang power sa Panginoon. He turned around in the crowd and asked, who touched my clothes? Why Jesus did it? Why Jesus did deal with her publicly? Yun lang po ang tanong doon, mga kapatid. Jesus sought her or did it to her for her sake. Ano pong kinalaman para sa kanyang kapakanan? Tingnan niyo po. Kung ang babae ay bigla na lang mawawala at siya ay gumaling at siya po ay nakaalis doon sa crowd na yon at gumaling siya, hindi pa rin sapat. Hindi pa rin sapat, mga kapatid.
Bakit po? Pwede siyang gumaling na binayayaan siya ng kagalingan, pero hindi naman niya nakilala yung nagpagaling. Amen po? Iba po kasi yung nabiyayaan ka sa nabiyayaan ka na nagkaroon ka ng connection sa nagbigay ng biyaya. Amen? Let us consider first ditong the woman's condition. Una, 12 years with bleeding, abnormal bleeding condition. Nakakapagtaka, bakit umabot siya ng 12 years na pagdurugo? Eh di sana patay na siya kung 12 years. Siguro, on and off lang, pero nandun pa rin yung sufferings niya sa kanyang bleeding o hemorrhage. 12 years. Imagine 12 years. And I think siguro yung anak ni Jairus, 12 years old din. 12 years old din, lalagita. The same years ang problema. Another one, here, makikita natin, her property was exhausted. Na-consume lahat sa kakapagamot. Marami po sa atin nagsasuffer ng ganito, mga loved ones. Nauubos ang ari-arian sa kakapagamot. Another one, she lost hope of treatment. Wala na siyang pag-asa sa pagpapagamot sa kagalingan para siya gumaling. Ito pa ang pinakamabigat. Under the Jewish law, she was unclean, tinuturing na marumi. Pag ang babae nagdurugo, o may sakit ng pagdurugo, kinakwarantine kasi yun. Pagkatapos, kailangan niyang sabihin, unclean, marumi ako. Kasi, pag napatabi ka, naupuan mo yung inupuan niya, tuturing ka nila ng marumi. Pag nahipo mo yung babaeng may hemorrhage, according to the Jewish law, tuturing ka na rin marumi. Ngayon, siguro hindi niya sinabi na marumi siya, kasi kung sasabihin niyang marumi siya, papunta palapit siya kay Jesus, maglalayuan yung mga tao sa kanila. Sa kanya, bakit? Eh kasi, pag nalaman na nahipo siya, natabihan siya, yung mga nakahipo at tumabi sa kanya, iko-quarantine din ng 7 days. O di maaabala sila sa kanilang buhay, sa kanilang trabaho. Kaya, hindi niya sinabi na marumi siya, mga kapatid. But that is her case. 12 years of abnormal bleeding condition, naubos ang kayamanan. Mayaman itong babaeng ituan. Ang dami niyang hinanap ng mga doktor, pero instead na gumaling, naging worse pa nga. So naubos ang kanyang ari-arian. And according to Jewish law, she was unclean. Ibig sabihin, siya po ay hindi dapat tabihan, layuan, at dapat siya ay ilayo, i-quarantine. Napakahirap, mga kapatid. Now, and Jesus is wanted to her something more than a healer. That's why, for her sake, gumaling nga siya kung hindi naman siya hahanapin ni Jesus. Yung kagalingan na naranasan niya, baka hindi po maging tunay na blessing sa kanya. Ang tunay po kasing blessing ay yung naranasan mo yung blessing at naranasan mo rin yung nagbigay ng blessings. Marami pong taong binibless ng Diyos, pero hanggang blessing lang sila, pero hindi po nila nararanasan ang Diyos sa kanilang buhay. First thing, Jesus wanted to bring her something more than a healer. More than a healer. Yes, Jesus is a healer. Right that moment, doon niya nalaman na si Jesus ay healer. Pero si Jesus, ang Panginoon, hindi lang po kasi healer ang gusto niyang makilala sa Kanya. And He wants to be her Savior. See? Pwede akong gumaling, pero pwede rin akong hindi maligtas. Pwede akong pagpalain, pero hindi naman ako makakapasok sa langit. Pwede akong ma-promote at yumaman, pero wala naman akong kapayapaan, wala naman akong buhay na walang hanggan. Pag sinabi mong to be her Savior, paano gusto sabihin ng Panginoon?
gumaling ka nga, pero hindi lang kasi ako savior, hindi lang kasi ako healer eh. Hindi ako yung katulad ng ni Mang Kepweng, ni katulad ni Madam Orin. Ako ay savior. Ang pinakamahalaga kasi, pag tayo po ay nakakatanggap ng biyaya sa Panginoon, yung biyaya na magdadala sa atin sa kaligtasan. Kasi ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay hindi sa pamamagitan ng healing eh, hindi sa pamamagitan ng mga blessing. Ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Sabi ni Jesus sa kanya, higit pa ako sa healer. Ako ang iyong Savior. Another one is to be her friend. Sa dami ng dumating sa buhay mo, siguro sa bigat ng problema ng babaeng ito, na desperate po siya dahil naubos ang kayamanan, sa dami ng doktor na pinuntahan, sa halip na gumaling, lalo pang naging worse, wala na siyang tatakbuhan, wala na siyang kaibigan. At that moment, gustong sabihin ni Jesus, I want you to be my friend. Mga kapatid, napakahalaga ng mayroong kaibigan. Kaya maghihinay-hinay kayo saan? Maging mabilis sa pagdagdag ng kaibigan, pero maging mabagal sa pagbawas ng kaibigan. Bakit po? Kahit gaano kabigat ang problema at pagsubok natin sa buhay, hindi na, without your knowing, ang gagamitin din ng Diyos sa atin, mga kaibigan din natin. Diba? Although, wala naman talagang perfect na kaibigan, mga kapatid, pero nasa sa atin na lang naman kasi yung sa pagtanggap natin. Kung sa kaibigan tayo nabibigo, nasasaktan, sa kaibigan din naman tayo nagtatagumpay at lumalakas o gumagaling. Kasi ginagamit yan ng Panginoon sa atin. Di lalo na kung si Jesus ang iyong kaibigan. Kaya nga dito, di ba, kung mayroon tayong relationship as a friends, how much more na dapat isentro natin yung ating relationship sa Panginoon. Yung babae siguro dahil wala na siyang kaibigan, at sabi ni Jesus, I want you to be my friend. That's why Jesus looked for her and nagpakilala ang Panginoon sa kanya for her sake. Ito, pinakamas maganda. Jesus wanted to be her, to heal her spiritually. Napansin po ninyo yung sinabi po dyan sa verse na yan na, He said to her, Daughter, your faith has healed you. Nilagyan ko po ng close parenthesis kasi naghanap po ako ng pinakamalalim na English o Old English. Sa Old English ng version, kinuha ko lang yung word na your faith has healed you, yung nagpagaling sa'yo, sa Old English, ang nakalagay, your faith has made you whole. Sa ibang verse, your faith has made you complete. Pero mas gusto ko yung salitang whole. Nang tinignan ko ang kahulugan ng salitang whole sa original na translation ng whole na yan is, pag sinabing, Daughter, your faith has made you whole, ang ibig kong sabihin nun, gumaling po siya sa kanyang sakit karamdaman, hindi lang sa sakit karamdaman, pati yung kanyang kalooban, yung kanyang puso, sugat, ang kanyang espiritu ay gumaling. Ano nga ba ang tatlong bagay na nagko-compose sa atin bilang tao, di ba? Body, soul, and spirit. Yung body natin, itong pinaka-physical body natin. Inside of our body, meron pa tayong spirit, soul, and spirit. Yung soul natin ay yung po yung the way we think, the way we choose, the way we feel or happy or joy or sorrow, the way we decide, the way we plan, kung paano ka masaktan, paano ka masaya, sumaya, paano ka lumungkot, paano ka lumigaya, paano ka pumili, paano. Yan po yung ating faculty ng ating soul. Ano naman yung spirit? Yung spirit, yun po yung nagbibigay
bumubuhay sa katawan natin. Kasi kung wala yung Espiritu ng Diyos, mamamatay tayo. Sabi po ni James chapter 2 verse 19, patay ang katawan, nahiwalay ang Espiritu. Ewan ko, sabi daw nila, hindi daw masarap uminom ng soft drinks kapag wala na yung nangangagat-kagat sa dila. Iba pag kumain kami, parang may mga tumutusok-tusok doon. Pag nakasingaw na yung soft drinks, tapos ininom mo, tamis na lang, wala na yung spirit. Parang ganun pong ibig sabihin. Tayo, pag namamatay ang tao, ibig sabihin, nagde-depart ang spirit. Ang soul, hindi siya nagde-depart, hindi rin siya namamatay. Haharap yun sa Diyos, magbibigay ka ng sulit. Ang katawan, ang mamamatay, babalik sa lupa, sa alabok. Ang espiritu at ang kaluluwa, ang espiritu, babalik sa Diyos at ang kaluluwa mo, bibigay ng sulit sa Diyos kung paano ka hahatulan ng Diyos sa ginawa mo dito sa mundo habang nabubuhay ka pa. Now, this healing is whole. Body, soul, and spirit, complete, mga kapatid. Ano po, complete po ang kanyang healing. Tingnan niyo po. Pwede akong gumaling sa aking sakit, pero hindi naman gumaling ang puso ko. Nakukuha niyo po ba ako? Pag gumaling ang sakit natin, physically, hindi nangangahulugan, connected kagad ang puso. May gumagaling physically, pero naiiwan yung sama ng loob, higanti, galit po, inis, pero gumaling siya sa sakit. Yung babae, siguro, ang dami ng hurt sa buhay. Imagine, 12 years na nagsasuffer, wala ka bang maiisip na hapding sakit o paninisi kung sino man ang pwede mong sisihin sa loob ng 12 years? 12 years yun, ha? Siguro, depressed siya at problematic na po siya. Maaaring siguro, marami siyang inimbak sa buhay niya ng mga, alam niyo na, kaya yung sakit niya inabot ng 12 years, hindi siya makalaya-laya. When Jesus healed this woman, He was healed physically, spiritually, and emotionally. Whole. Hindi po lahat ng gumagaling sa hospital ay naliligtas at nagbabago ang buhay. Kung ang babaeng ito ay pinagaling ng Panginoon, hindi lang siya gumaling. Palagay ko, nagbago ang kanyang buhay kasi nga whole. Pag ang Diyos ang nagpagaling, kompleto, buong-buo, mararanasan mo. Yun ang gusto sabihin ng Panginoon sa babae. That's why Jesus looks for her own sake. Yes, you may be healed, but hindi mo naman ako nakilala na ako ang Savior, na pinagaling kita at gusto kitang maging kaibigan, gusto kitang baguhin for her own sake. Amen, mga kapatid? To be made whole means much more than receiving physical healing. Jesus give her spiritual healing as well. Gumaling siya, hindi lang sa katawan, gumaling pati puso niya, gumaling ang kaluluwa niya at spirito niya, at ang kagalingan na yun, nagdala ng kaligtasan sa kanya. Amen. Pangalawa po, why Jesus is looking for who touched Him? Bakit? Sabi diyan, Jesus sought her for the sake of Jairus' desperation. Kalimutan muna natin si woman na 12 years na may abnormal bleeding condition. Punta muna tayo kay Jairus. But in fact, si Jairus kasi talaga ang nauna eh. Siguro tong si Jairus na ito, siyang nauna ha. Lumapit siya kay Jesus dahil lang sa kanyang dalagitang anak na naghihingalo. Sabi niya, punta po kayo sa bahay, pag-pray over niyo po siya para po siya ay mabuhay. Yun po ang pagkasabi ko doon. Let us read the verse 22. Then one of the synagogue leaders named Jairus came, and when he saw Jesus, he fell at his feet. Nagmakaawa siya.
Mayaman ito, isa po siyang leader ng isang community, ng synagogue o maliliit na community ng Jewish. Siya po ay leader ng chapel, ng community nila at mayaman pa. He pleaded earnestly with him, "My little daughter is dying. Please come and put your hands." Ibig sabihin nun, pray over niyo po on her so that she will be healed and live. Sumingit yung babae. Na-interrupt sila. Kung ikaw si Jairus, ikaw ang naunang humingi ng tulong kay Jesus, may sumingit na babae, na delay, ano nasa isip mo? Lord, sige na, bilisan niyo na po, kung pwede lang, para maabutan niyo naman po yung anak ko. Baka umabot man lang kayo, Panginoon, sa kanya. Alam niyo po ang balita, siguro, nung gumaling na yung babae, tapos dumating yung tauhan ni Jairus, sumasalubong sa kanila, nasa daan, wala pa sila sa bahay. Boss, wag na po kayong mag-abala, wag niyo na pong abalahin yung guro, wala nang saysay, wala nang kwenta, wag na po nang patuloyin, patay na po ang inyong anak. Siguro nag-iisip tong Jairus, buwisit na babae. Niisip ko siguro, buwisit na babae yan, sumingit yan, tuloy na delay kong naabutan. Now, kanina, for the woman's sake, but now for Jairus' sake naman po, no? Titingnan natin. For the sake of Jairus, desperation. Both of them are desperate. Yung babae at saka si Jairus. Now, tingnan po natin mga kapatid. Jairus was desperately. Yan po ang kanyang kalagayan. Siya po ay napag-isip-isip niya. Kahit pala mayaman, kahit pala may pwesto, may position, kahit pala may pangalan, kahit mayaman, kung meron ka naman palang mabigat na problema, tapos kung pa sa loved ones mo, sa minamahal mo na mamamatay, malungkot pa rin, hindi pa rin masaya. Nakita po ninyo, mga kapatid? Then, tingnan po natin ulit. Mapapansin natin, his daughter was close to death. Yan ang kanyang problema. Dahil may pera nga siya, hindi naman niya matugunan yung pangangailangan ng kanyang anak. Ano talaga ang kailangan ng kanyang anak na hindi kaya ng kanyang pera, ng kanyang kayamanan? At that time, what Jairus needed is, he needed all the encouragement he could get. Minsan, pag nandun ka na sa punto na, alam niyo po, sa punto na namimiligro na o depressed ka na, hindi mo na alam ang solution o kasagutan, bigat na bigat ka na sa iyong problema, mga kapatid. Kahit naman may trabaho, may pera, minsan sasabihin mo, ang kailangan mo na ngayon ay yung mga salitang makakapagpalakas sa'yo. And that is the word of encouragement. Encouragement. Yun ang kailangan ni Jairus. Now, habang nandoon sila sa kalsada at nandoon yung babae na naka-interrupt ng eksena, look at the word of Jesus here in verse 34. He said to her, sa babae, andun pa si Jairus, di pa sila nakakapunta ni Jesus sa kanilang bahay. Daughter, your faith has healed you. Go in peace. Be free from your sufferings. Nakita ninyo yung mga words? Ang pananampalataya mo ang nagpagaling sa iyo. Humayo ka, magkaroon ka ng kapayapaan at malaya ka na, magaling ka na sa iyong sufferings. Yung mga words na yung narinig ni Jesus at naranasan ka ng babae, yun ang nagbigay sa kanya ng encouragement. You listen. Kung hinayaan na lang ni Jesus na umalis ang babae, kahit gumaling siya, may encourage ba si Jairus? Palagay ko hindi. Ang Diyos ay may ginagamit na mga instrumento. Hindi pa nakakarating si Jairus at si Jesus sa kanilang bahay, yung problema ng babae ay pinangsagot niya sa problema ng isa pang lalaki.
Sometimes, God answer our prayers through the problem. Sometimes, God answers our problems through the problems of of the others. Sino nga po ba ang makakaasa at mag-e-expect na yung sagot sa problema mo ay problema rin? Asa na kayo? Buhay pa ba kayo? May problema yung babae, pero yung babae ay sinagot ng Panginoon, pinagaling siya at hinanap siya para ma-encourage si Jairus. You listen, do not underestimate your problems, your situation, your conditions, even if it is very difficult. Bakit? Kasi iniisip nyo lagi, pag problema kayo, akala ninyo hindi blessing. May blessing din sa problema. Depende na lang sa pananaw nyo. Ang Diyos nyo ginamit ng Diyos yung babaeng problematic sa 12 years niyang problema, tapos pinagaling muna siya ng Panginoon. Kasi alam ng Panginoon na may kasama siyang isang lalaking desperado. Ganyan ang Diyos. Ang Diyos ay gumagawa sa buhay natin, hindi lang sa panahon ng pagpapalain niya tayo, maging sa panahon na namumroblema tayo, gumagawa ang Diyos. Diba? Kaya ang ganda-ganda ng kanta ni Don Movin, He works in our ways that we cannot see. Imagine, kaya pala, ang Panginoon, pinagaling ka sa iyong pananampalataya, humayo ka na, go in peace, and you are free from all your sufferings. Habang naririnig ni Jairus yung mga words na yon at naranasan nga ng babae, na-comfort na siya. Ay, kung nagawa niya ito sa babaeng dinurugo, palagay ko, yung aking anak, magagawa niya rin ng higit pa dyan. Yun po ang ibig sabihin nun, to encourage para si Jairus po, mga kapatid, for the sake of Jairus' desperation. Alam ng Panginoon kapag nandoon na tayo sa punto na nade-desperate na po tayo. Pag nandoon ka na sa punto na kung saan nahihirapan ka na, namumroblema ka na kung ano ang gagawin mo, kahit na may resources ka, pero hindi mo alam ang gagawin mo sa buhay mo dahil wala namang kasagutan, mga kapatid. Look around. Bakit? Kasi ang Diyos, naggumagamit siya ng mga instrumento na nasa paligid natin. Ang pinakamabilis gumawa sa buhay natin para ma-divert tayo sa attention na ginagawa ng instrumento ng Diyos, si Satan. Si Satan, napakahusay niyang mag-divert Gumawa ng mga daan, iskinita, gumawa ng mga shortcut, gumawa ng mga makakakuha ng iyong atensyon. Ganyan ang diablo. Deceiver talaga po siya. Itutuksoin ka niya sa lahat ng bagay. Kaya dapat i-appreciate natin kahit mga maliliit, lalo na kung malalaki, lalo na mas maliliit, i-appreciate natin. Why? Because God is doing something to us that sometimes we cannot understand and we cannot see. Naghahalo sa utak at isipan ni Jairus siguro itong sitwasyon na ito na iniisip niya, ako ang unang lumapit, ako nang humingi ng tulong, sumingit-singit ang babaeng ito, tapos na-delay, ayan tuloy, dumating yung katulong ko at ang binalita tuloy, patay na yung anak ko. Imagine, right after ng pagalingin ng babae, ng Panginoon ang babae, namatay na rin yung anak ni Jairus. Pero nakarinig kasi siya ng, your faith has made you whole, go in peace, and you are free. Nang marinig na niya yon, nabuhayan na siya ng